Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Namahagi ang MSSD ng tulong pinansyal para sa mga indigent solo parents sa ilalim ng Dakila Program noong October 8, 2025 sa Buadiposo, Buntong, Lanao del Sur. Layunin ng Dakila Program ng patuloy na maitaguyod ang kapakanan ng mga solo parents sa Bangsamoro bilang pangunahing tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Tumanggap ng tig 3,000 ang bawat benepisyaryo sa payout na isinagawa sa opisina ng MSSD Buadipiso Buntong Unit. Sa kabuuan, umabot sa 80 solo parents ang nakatanggap ng tulong pinansyal bilang bahagi ng third quarter payout ng programa. 9 na persons with disabilities mula sa iba't ibang munisipalidad ng Special Geographic Area ang dumaan sa fitting process para sa kanilang prosthesis sa pangunguna ng Ministry of Social Services and Development sa Davao Jubilee Foundation Incorporated noong October 9, 2025. Ang aktibidad ay isinagawa sa ilalim ng Older Persons and Persons with Disabilities Welfare Program ng MSSD bilang unang hakbang sa pagbibigay ng personalized assistive devices para sa mga persons with disabilities na nangangailangan. Layunin nitong matukoy ang tamang sukat at uri ng prosthesis na akma sa pangangailangan ng bawat benepisyaryo bago sumailalim sa rehabilitasyon. Bilang tulong pinansyal, tumanggap din ng tig 2,500 pesos ang bawat benepisyaryo upang magamit sa kanilang mga gastusin habang isinasagawa ang proseso ng fitting. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng pagpapatuloy ng MSSD sa pagbibigay ng komprehensibong serbisyo sa mga person with disabilities upang maibalik ang kanilang kakayahan, kumpiyansa at aktibong partisipasyon sa komunidad. Isang pagsaludo at pagbati para kay Member of the Parliament Attorney Shah Elijah Dumama Alba matapos mapabilang sa The Outstanding Women in the Nation Service o TOWNS 2025 awardees dahil sa ambag nito sa peace building at good governance. Narito ang report. Isang proud moment para sa ating lahat ang pagkilala sa ating kaalalay, Member of Parliament Attorney Shah Elijah Dumama Alba. Si Attorney Lai ay kinilala bilang isa sa The Outstanding Women in the Nation Service o TOWNS awardees ngayong taon dahil sa hindi matatawarang ambag sa peace building at good governance. Ipinagmamalaki ang pagkilalang ito na nagpapakita ng tapat na serbisyo publiko, integridad at dedikasyon sa moral governance ni Attorney Lai. Inspirasyon siya ng mga kababaihang Bangsamoro dahil sa pamumuno ng may tapang, malasakit at may kahusayan. Si Attorney Dumama Alba ay isang abogadong Bangsamoro na nanguna sa pagtataguyod ng makatarungan at inklusibong pamamahala sa rehiyon. Nang itatag ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao noong 2019, siya ang hinirang bilang kauna-unahang Attorney General ng rehiyon. Noong 2022, siya ay naging miyembro ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Nagsilbi rin siya bilang MILG Minister mula 2023 hanggang 2025. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Public Administration mula sa University of the Philippines, Diliman, kung saan isa rin siya sa 7 alumni ng UP na ginawaran ng TOWNS Award ngayong taon. Sa TOWNS 2025 awardees, kasama rin ni Attorney Lai sina Ministry of Social Services and Development Deputy Minister Noraini Tan Lim for Ethical Public Service, Social Services and Development at Isabela City Mayor Siti Jalia Hataman for Peace Building, Courageous Governance and Socio-Economic Development. Mula po dito sa amin sa Bangsamoro Information Office, mabruk po, isa kayong mga huwaran ng mga kababaihan. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Bangsamoro Government, napalakasin ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa fiscal autonomy at financial sustainability, nagsagawa ang Ministry of the Interior and Local Government ng training workshop on Local Revenue Code Enhancement sa ilalim ng Revenue Enhancement Assistance for the LGUs or REAL project noong October 7 to 9, 2025.
Layunin ng 3 araw na pagsasanay na palawakin ng fiscal autonomy at financial sustainability ng mga local government units sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dinaluhan ito ng mga pangunahing opisyal ng mga piling LGU sa Maguindanao del Norte at Lanao del Sur, kabilang ang mga municipal treasurers, assessors, budget officers, planning coordinators, engineers, SB chairpersons on Ways and Means, business permit and licensing officers at municipal environment officers. Sa tulong ng REAL project, nabigyan ng komprehensibong gabay ang mga LGU sa pag-revise, pag-update at pagbalangkas ng kanilang local revenue codes alinsunod sa Bangsamoro Local Governance Code o BAA No. 49 at DILG-DOF Joint Memorandum Circular No. 2019-01. Nilalayon ng mga patakarang ito na bigyan ng mas malaking kakayahan ang mga LGU na lumikha ng sarili nilang mga pinagkukunan ng pondo sa pamamagitan ng makatarungan at epektibong pangongolekta ng buwis, bayarin at iba pang charges. Pinangunahan ni REAL Project Consultant Jenny Tedera ang mga sesyon tungkol sa local taxation, rationalization of fees and charges, at proseso ng paggawa ng local revenue code. Sa pamamagitan ng mga interactive workshop, natutunan ng mga kalahok kung paano gamitin ang Local Fees and Charges Toolkit at bumuo ng mga panibagong revenue code na naaayon sa kanilang lokal na konteksto. Magandang balita para sa mga kawani ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Inanunsyo ng Ministeryo na ang medical allowance para sa lahat ng teaching at non-teaching personnel sa ilalim ng 4 na directorates ay naipasa na sa Land Bank of the Philippines para sa pagproseso. Ayon sa MBHTE, hinihiling sa lahat ng mga benepisyaryo na magbigay ng sapat na oras sa bangko upang maisagawa ang pagproseso sa naturang allowance sa kani-kanilang mga accounts sa loob ng linggong ito. Pinasalamatan ng ministeryo ang mga guro at kawani sa kanilang patuloy na dedikasyon at serbisyo para sa sektor ng edukasyon sa Bangsamoro Region. Dagdag pa rito, ipinaalam ng MBHTE na ang Internal Implementing Guidelines on the grant of medical allowance to MBHTE BARM personnel ay ipopost sa mga susunod na araw para sa kaalaman ng lahat. Sa patuloy na pagbibigay ng support at benepisyo, pinagtitibay ng MBHTE ang pangako nitong alagaan ang kapakanan ng mga lingkod edukasyon sa Bangsamoro. Inilunsad ng Ministry of Public Order and Safety ang kauna-unahang Early Warning and Early Response Center sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na matatagpuan sa municipal grounds ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ang pagtatag ng naturang pasilidad ay itinuturing na isang mahalagang milestone sa pagpapatupad ng mga programa ng Bangsamoro Government para palakasin ang mga mekanismong pangkomunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at pag-iwas sa sigalot. Ang EWER Center ay magsisilbing sentro ng koordinisasyon para sa pagsubaybay, pag-uulat at maagap na pagtugon sa mga posibleng tensyon at banta sa seguridad sa probinsya. Layunin nitong mapabilis ang pagdaloy ng impormasyon at mapahusay ang maagang interbensyon sa mga lugar na madalas makaranas ng alitan. Dumalo sa inauguration ang mga lokal na opisyal, mga kinatawan mula sa law enforcement agencies, mga EWER volunteers at mga partner organizations mula sa civil society na pawang nagpahayag ng kanilang buong suporta sa operasyon ng bagong itinatag na sentro. Ang EWER initiative ay bahagi ng Community Safety and Security Enhancement Project sa ilalim ng Special Development Fund ng Bangsamoro Government. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao kasama na rito sa BARMM. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada 7:00.
Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.